Samantala, tiniyak naman po ni House Speaker Sonny Belmonte na nasa order of business ng Kamara ngayong araw ang pagtalakay sa Freedom of Information Bill. May live report si Sherry Torres. Subukan po nating balikan mula sa Kamara si Sherry Torres maya-maya lamang. Samantala, narito po ang iba pang mga balita. Dismayado si MMDA Chairman Francis Tolentino sa pagkakabasura ng Land Transportation Office sa hiling nilang tanggalan ng driver's license si Robert Blair Carabuena. Si Carabuena ang motoristang nakuna ng video na nanampal ng isang MMDA traffic enforcer Agosto noong nakaraang taon. Sa desisyon ng LTO, batas trapiko lang daw ang nilabag ni Carabuena. Hindi raw siya dapat patawan ng mabigat na parusa tulad ng pagbawi ng lisensya. Pero giit ni Tolentino, hindi lang babala ang nararapat na parusa sa ginawa ni Carabuena. Naisa raw krimen at tahasang pagsuway sa otoridad. Nagsorry na noon sa sinaktan niyang traffic enforcer si Carabuena sa harap mismo ng media. Ginugunita ng iba't ibang grupo ng mga magsasaka ang ika-26 na anibersaryo ng Menjola Massacre. Sa Menjola mismo sa Maynila, nagtipon-tipon ang mga grupo, kabilang ang kilusang magbubukid ng Pilipinas. Sigaw nila, hustisya at reforma sa lupa. Ito rin daw ang ipinaglaban ng libu-libong magsasaka sa protesta sa Menjola noong 1987 na nauwi sa marahas na dispersal, kung saan 13 ang namatay at mahigit 80 ang nasugatan. Tuloy pa rin daw ang kanilang laban. Sa gitna ng umiiral na election gun ban, ilang politiko ang humihingi ng exemption sa Commission on Elections. Kabilang dyan ang mga bodyguard ng ilang senador, tulad ni na Senador Antonio Trillanes IV, Senador Lito Lapid, Senate President Juan Ponce Enrile at Senador Loren Legarda. Humihingi rin ng exemption ang bodyguard ng ilang mambabatas sa Kamara, mga lokal na opisyal at mga opisyal ng ahensya ng gobyerno. May ilang senador, Supreme Court Justices, mambabatas at pati ilang opisyal ng COMELEC na humihingi naman ng personal exemption. Dadaan sa pagsusuri ng COMELEC ang mga application para sa gun ban exemption. Trisha Zafra, GMA News.